Halos gumunaw ang mundo ni Curso matapos mamatay ang asawang si Jenny dahil sa isang plane crash. Pauwi na sana ito nung sa Maynila galing Cebu na mangyari ang hindi inaasahang trahedya. Mahigit 3 taong walang direksyon ang buhay niya hanggang sa pinilit niyang mag-move on. Isinobsob ang sarili sa trabaho hanggang sa unti-unti ay natatanggap niya na ang nangyari sa tulong ng isang babae. Ngunit isang araw, pagkalipas ng 10 taon, saktong ikakasal na siya sa iba. Nakita niya ang dating asawa kasama ng isang batang kamukhang kamukha niya. Buhay ang asawa niyang inakala niyang patay na. Paano yun nangyari? Ating alamin ang buong kwento. Napasigop si Curso dahil sa kalasingan at halos masubsob na ito sa countertop ng bar. Paano hindi? Nakalimang bote na ito ng beer or higit pa? Ganito ang naging buhay ng lalaki simula na mamatay ang kanyang asawa. 3 taon na ang nakalipas, pero hanggang ngayon, hirap pa din si Curso nakalimutan ng babae. Ang madalas kasama ng lalaki ay ang kaibigan nitong si Henry na matatawag na best friend ni Curso. Loyal friend since high school, ito rin ang nakakaunawa sa kalagayan ng lalaki ngayon. Best man ito sa kasal nila ni Jenny. Si Curso ay lumaki sa mga tita nitong nasa Amerika na ngayon. Separate na rin ang magulang ng lalaki at may kanya-kanya ng buhay. Hindi kasi magkasundo ang dalawa, kaya namuhay si Curso na wala ang mga magulang sa kanyang tabi. Ganun man, nagsikap ang lalaki at naging matagumpay sa kabila ng pagkakaroon ng broken family. Nang makilala niya ang babaeng magpapatibok ng puso nitong si Jenny, ay tila ba nag-iba ang takbo ng kanyang buhay? Si Jenny ang naging sagot sa malungkot niyang buhay simula pagkabata. Tubong Cebu si Jenny na lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Isa itong teller sa bangko ng kanyang makilala. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang siya sa larangan ng negosyo. Tinuruan siya ng kanyang tito Miguel kung paano maging bihasa sa negosyo. Hanggang sa pinagkatiwalaan siya ng mga investors at mga board of directors ng company kaya naging isa siyang CEO. Sa kanya na nga ay pinagkatiwala ng tiyuhin ng kumpanya nito at ngayon nasa ibang bansa ang mag-asawa. Nang masiguro niyang kaya niya ng buhayin ng nobya, tsaka na ito pinakasalan, subalit hindi nito akalain na sa muli, mag-iisa na naman siya, matapos ang isang trahedya. Hi love, pabalik na ako sa Maynila tomorrow. Masaya ang cute na boses ni Jenny sa kabilang linya habang sinasabi iyon. Tandang-tanda niya pa ang huli nilang pag-uusap ng kanyang asawa. Nagpaalam ito mag-a-attend ng kasal sa isa sa mga pinsan ni Jenny sa Cebu. At gustuhin man yung sumama, hindi pwede dahil sa trabaho. Isa pa, saglit lang naman ito doon. Thanks love, dahil miss na kita. I love you Jenny. Excited niya pang usal. Ikaw talaga. Anyway, I miss you too and I love you. Bye, see you there. Sabi pa na tumatawa. Pero kinabukasan, nabalitaan na lang niya sa TV ang bumagsak na eroplano kung saan sa kamalasan, lula ng kanyang asawa. At heto, 3 taon na ang nakalilipas. Subalit parang kahapon lang ang nangyari at hirap siyang mag-move on. Buddy, tama na yon. Lasing ka na, umuwi na tayo. Naramdaman niyang dumantay sa balikat niya ang palad ni Henry. Muli siyang napasigok at pilit inangat ang ulo. Kaya ko pa, buddy. Order ka pa ng maalok. Saad ni Curso na kahit ang pagsasalita ay hindi na maayos. Naiiling si Henry habang nag-order ng alak. Wala naman siyang problema kay Curso kapag nilalasing dahil natutulog lang ito. Ang kaso, kailangan na naman niya itong ihati dahil sigurado hindi na nito kaya mag-drive. Nakaisang bote pang lalaki bago turuyang nakatulog. Tsaka siya nagpatulong sa isang bartender na dalhin ang lalaki sa kotse upang maihatid niya sa bahay ang kaibigan. Kapag tinatawagan siya nito at gustong uminom, hindi niya sinasabayan ang kaibigan dahil alam niyang siya ang magmamaneho at maghahatid pa uwi dito. Pasado 10:00 na ng gabi at gusto na rin niya magpahinga. Kung siya lang ang masusunod, gusto niya na lang na mag-asawa ulit si Curso para makalimutan nito si Jenny. Ang kaso kahit sinong babae yung ereto niya, ayaw nito. Humanap na nga siya ng pinakamaganda sa modelo para maka-blind date lang ng lalaki. Pero napahiya lang ito kay Curso. Mahal na mahal talaga nito ang pumanaw na asawa. Hindi biro ang 3 taon hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Curso si Jenny. Ganon nito kalalim magmahal. Hindi niya kasi yun kaya.
Sa bagay, hindi pa siya nag-asawa. At tatakot din siya masaktan katulad ng kaibigan. Buddy, uwi na tayo ha? Kakabitan lang kita ng seatbelt. Kausap ni Henry kay Carson nang madala niya sa kotse ang kaibigan. Jenny, umuumulito. Naiiling siyang tinapik sa balikat ng kaibigan bago'y sinandal ng maayos sa headboard ng sasakyan tsaka siya umikot upang tumuhin ang driver seat. Habang nagmamaneho, panay ang tingin niya sa kaibigan. Pagdating sa bahay, dinala na ito sa sariling silid. Alam niya ang passcode ng kaibigan kaya nakapasok siya sa bahay nito. Simula na mamatay ang asawa, nag-iisa na lang ito sa bahay. Pati katulo ay nagsialisan. May naglilinis naman sa bahay ng lalaki, pero stay out, kaya ganoon na lang ang pagnanais niya makapag-asawa ng muli ang kaibigan, nang sa ganoon, magkaroon na ito ng kasama sa buhay. Nang maihatid sa silid si Kerso, tsaka siya nagpaalam na uuwi na rin. Hindi na nga ito nakatugon dahil bahagya na naghihilik. Hindi naman na siya nag-aalang ang iwan ito dahil safe na sa loob ng bahay ang kaibigan. Niyaan lamang niyang bukas ang ilaw at nakapadlak ang mga pintuan. Kinabukasan, papumas-pumas namang nagising si Corso. Masakit ang kanyang ulot, hindi niya na matandaan kung paano siya nakauwi kagabi, na hindi niya nagawang magbihis. Pasado alas 7 ng umaga at papasok na siya ng opisina. Naligo lang at nabihis tsaka umalis na. Doon na siya kakain sa office. Wala rin naman siyang gana kumain mag-isa. Lalo lamang siyang nalulungkot kapag naaalala ang yumang asawa. Tinawagan na lang ang kaibigang si Henry at ipinalam na okay siya. Nagpasalamat na rin dahil alam niyang ito ang naghatid sa kanya dito sa bahay kagabi. Salamat, buddy ha? Nasabi na lang niya. Alam mo, gusto ko nalang maging babae. Para ako nang mag-aalaga sa'yo. Nagboses babae nga ito sa kabilang linya, kaya mahina siyang natawa. Noon ba man kasi, ito na ang kaibigan niya at karamay. Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Lalo at wala naman siyang kapatid. Kung wala nga ito sa buhay niya, iwan na lang niya. Baka masiraan na siya ng bait sa bigat ng dinadala niya sa dibdib dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Ikaw talaga, buddy. Maiba tayo. Nakausap po na ba si Mr. Lauricio? Tanong niya na lamang. Si Mr. Lauricio ay may malaking utang sa kanya. Dati nga itong employee sa company na nalulung sa sugal. Digmakawa itong pahiramin niya ng pera para sa anak kuno na nasa ospital. Pero hindi na ito nagpakita pa sa kanya simula na makakuha ng pera. Hindi na rin ito nag-report sa trabaho. Marami na siyang inaasikaso kaya hindi niya na magawa pang pagtuunan ng panahon si Mr. Lauricio. Dagdagan pang wala itong permanenteng address, kaya hirap siyang hagilapin ng lalaki. At bilang business partner niya si Henry, ito na lamang ang ipinaasikaso niya tungkol sa bagay na yun Yes, buddy. May binayaran na akong tao para hanapin siya. Grabe palang tigas na mukha nitong taong to. Balita ko nga, sa squatter daw ito nakatira ngayon. At take note, hindi lang ikaw ang pinagkakautangan niya. Pagbabalita ni Henry. I don't care, buddy. Kailangan na ang pera ng company na hiniram niya. At kung hindi nga ito may babalik within 1 month, kakasuhan ko na siya. Galitang tono ni Kerso. Minsan lang naman siyang maawa sa isang tao, pero tila inaabuso nito ang kanyang kabaitan Natawa naman si Henry sa kabilang linya. Calm down, Kerso, buddy. Naasikaso ko naman, diba? Salamat, Henry. Balitaan mo nilang ako. Sige na, bye na. Okay, bye. Kita tayo sa office. Tsaka na ibinaba ang linya at nag-focus sa pagmamaneho. Pagdating sa office, tsaka siya nag-order ng breakfast. Doon pwede niya makasabay si Henry na kumain or kahit ang kanyang sekretary. Hindi tulad kapag nasa bahay, nag-iisa lamang at walang kasama. Pakiramdam niya, mababaliw siya sa sobrang katahimikan. Leia! Malakas na tawag ng isang lalaki na nagpangat ng paningin ni Jenny buhat sa kusina. Boses yun ang kanyang asawang si Gary. As usual ay galit na naman. Tumayo siya at tiniwan ang ginagawa sa likod ng bahay. Kasalukuyan kasi siyang naglalaba at sinasamantala niyang tulog ang 2 taong gulang na anak niya. May problema ba, Gary? Nang makalapit ay tanong ni Jenny. Halito mga tito, nakikita mo ba to ha? Umeko ang galit na boses nito sa kanilang maliit na kusina. Tinignan niya ang nilutong adobong sito na nakahain niya sa ibabaw ng mesa na itinuturo ni Gary. Napabuntong hininga siya.
Wala kasi ito may binibigay na pera sa kanya pambili ng maayos na ulam, kaya ito lang ang kanyang nakayanang iluto. Wala namang masama sa gulay kung tutusin, mas healthy pa nga yun kaysa sa karni. Pasensya ka na, wala kasi tayong pera, kaya yan lang ang isang malakas na sampalang nagpatigil sa sasabihin ni Jenny. Gulat siyang napatingin sa gawin na masawa, habang sa po ang kanyang kain ng pisngi na tinamaan ng malakas na sampal. Halos mabingi siya at nagiinit ang kanyang magkabila mong na mata. Wala ko talagang kwenta. Ikaw naghahanap ka kaya ng paraan para kumita ng pera. Hindi yung umaasa ka sa akin buwisit ka. Pagkatapos ito lang yung ihain mo sa harapan ko. Napasigaw siya nang itaoblito ang mesa sa kanyang harapan dahilan para tumilapo ng kanin at ulam na nasa ibabaw ng mesa. Nasaktan siya, nahintakutan sa inasal ng lalaki. Siguro madahil lasing lamang ito at hindi alam ang ginagawa. Hindi naman ganito dati ang asawa. 3 taon na ang nakalilipas. Wala na magising siya sa loob ng isang hospital at si Gary ang kanyang nasumpungan. Sinabi nito mag-asawa sila at bagong kasal lamang. Kapwa daw sila lulan sa isang eroplano na maganap ang isang aksidente. 5 silang nabigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa parachute. 5 silang nabigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa parachute. Wala siyang matandaan noon sa mga sinabi ni Gary. Subalit, lubos na itong pinaniwalaan. Muwi sila sa Manila at nangupahan sa isang apartment. Maayos ang naging trabaho nito at malaki ang kinikita. At dahil wala siyang matandaan dahil nga ang sabi ng doktor ay nagkaroon siya ng amnesia. Pinaniwalaan niya lahat ang mga sinabi ni Gary kahit hindi niya makapasa puso na mahal ang lalaki. Taliwas sa nararamdaman niya ang sinasabi nitong nagmamahalan sila. Nung una, maayos ang pakikitungo sa kanya ni Gary. Subalit nagbago ito pagkatapos magbunga ang kanilang pagmamahalan na kung kailang nagkanak silang dalawa, tsaka ito nagbago sa kanya. Palaging mainitin ang ulo kahit na umiiyak ang bata ay sinisigawan nito. Hanggang sa madalas at hindi na umuwi sa kanilang lalaki. Insan nga 3 beses lang ito umuwi sa isang buwan na ang tanging dahilan ay malayo ang trabaho. At ito nga tuluyan ang nagbago ang asawa. Nagagawa na siya nitong saktan dahil sa ginawa ni Gary sa kanya. Umiiyak siyang tumalik. At iniwan ng lalaki sa kusina. Unang pagkakataong sinaktan siya ng lalaki at hindi nga yun matanggap. Hindi nga kailangan ng asawang walang kwenta at mananakit lang sa kanya. Aalis siya at hindi nababalik pa sa lalaki. Makikipaghiwalay siya rito. Hindi niya na tinapos ang paglalaba at tinungo ang kanilang silid. Kinuha niya ang malaking plastic bag at doon isinilid ang mahalagang gamit ng kanyang anak na si Elio. Paglabas niya ng silid, karaganan niya ang anak niya. Nadatnan niyang nakahiga sa sofa si Garrett, hindi niya sigurado kung natutulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng pintuan, ngunit gising pala ito na agad na napaupo. Saan ka pupunta, Leia? Galit nitong tanong. Hindi siya sumagot at tuloy-tuloy na tinungo ang pinto. Leia! Habol ng lalaki sa kanya at pinigilan siya sa braso. Umiiyak siyang hinarap ito. Bitiwan mo, Gary. Alis kami ng anak mo at hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga bang asawa kita at anak mo si Elio. Dahil bukod sa malayo ang mukha niya sa'yo, hindi ko maramdaman na minahal nga kita. Hindi ko nga alam kung Leia nga ba ang totoong pangalan. Ni hindi mo masagot ang mga simple kong katanungan. Wala kang patunay na mag-asawa tayo. Kaya pabayaan mo na kami ni Elio. Puno ng hinanakit niyang side habang umiiyak. Maraming beses na itong tinanong kung nasaan ang pamilya. Pero sinabi nitong patay na daw lahat. Isang larawan na nagpapatunay na mag-asawa sila. Wala itong maipakita sa kanya. At ang tanging sinasabi lamang ni Gary, nasama lahat ng mga larawan at papeles nila na masinugan ang dati nilang tinitirhan. Leia, nabigla lang ako kanina. I'm sorry, hindi na mauulit. Magagabi na, saan to pupunta? Kinabig siya nito't niyakap habang humihingi ng tawad. Kinuha din ito sa bisig niya si Elio, maging ang plastic bag na dala-dala. Hindi niya rin alam kung saan siya pupunta, lalo't wala siyang pera. Iwala ding maalala. Nasaktan lang siya ng sobra sa ginawa sa kanya ni Gary kanina. Nasaktan lang siya ng sobra sa ginawa sa kanya ni Gary kanina. Mahal, sorry na. Bati na tayo. Pagod lang ako sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya. Pagmamakaaway ng lalaki. Pakiramdam ni Jenny, wala siyang kalaban-laban dahil hindi niya maalala ang lahat.
Kapag pilit niyang binabalikan sa kanyang isipan ng lahat ng pangyayari, sumasakit ang kanyang ulo. Pilit niyang hinuhukay sa utak ang nakaraan bago nabagok ang ulo niya nang bumagsak siya sa isang bato. Ang sabi ng doktor, temporary lamang ang kanyang amnesia. Pero 3 taon na, hindi pa rin yun bumabalik. Bakit si Gary wala malang itong kagalos-galos na magis na ni sa hospital? Matagal niya nang pinagdududahan ng mga sinasabi nito, kaya hindi siya komportable kay Gary hanggat wala siyang naaalala. Pansamantala, paniniwalaan niya na muna ito sa ngayon. Sa kabilang dako, si Henry na ang gumawa ng paraan para magka-love life ang kaibigan, lang sa gayang tuluyan na ito makamove on sa pagkawala ng asawa. Bagaman walang plano si Curso makipagrelasyon sa iba dahil mahal pa rin niya si Jenny, sinunod na lang niya ang payo ng kaibigan. Siya lang din naman kasi ang nahihirapan sa patuloy na pag-aalala sa asawa matagal ng pumanaw dahil kahit anong gawin niyang pilit isinusobsob ang sarili sa trabaho upang hindi maalala ang dating asawa. Nagsusumiksik pa rin ito sa kanyang isip hanggang sa ipakilala sa kanya ni Henry si Cara. Pagkalipas pa ng 5 taon, heto tanda na nga ba siyang magmahal ulit? Handa na siyang kalimutan ng babaeng unang minahal? Babe, dadaanan kita sa office ha? Pauwi na rin ako, sabay na tayong mag-dinner, okay? Malambing ang boses ni Cara sa kabilang linya. Isa yun sa nabago kay Curso ngayon. Kung dati mag-isa lang siyang kumakain sa bahay, ngayon ay palagi niyang kasabayang nobya. Isa sa mga nagustuhan niya sa babae ay napakasimple. Bagay na nagpapaalala sa kanya kay Jenny. Mabait, malalahanin at sobrang sweet. Niligawan niya ito ng 5 buwan lamang at ngayon parang kailan lang 1 taon na sila. Sa loob ng 9 na taon, siguro sapat na para makalimutan niya ng tuluyan si Jenny. Mauunawaan siya nito kung bakit nagmahal siya ng ibang babae. Hindi na, Cara. Pauwi na rin ako. Sa bahay na tayo magkita. Habang inaayos sa mga gamit sa ibabaw ng mesa ay saad niya. Ha? Hindi mo ba ako susunduin? Tila nagtatampo ang poses nito. Akala ko pauwi ka na. Pero sige kung nasa office ka pa dadaanan kita, okay? Tumayo na siya at kinuha ang kanyang coat. Okay, sa bahay na tayo magkita. Bye, I love you, babe. Napakagatabi si Curso bago bahagin na paniti. Nakatana kasi ang sekretary niya at tinaantay na utusan niya. I love you also, babe. Tugon niya. Alam kasi ni Curso na nag-aantay si Cara ng tugon niya sa kabilang linya. Iti si Maruela sa kaswitan ni Curso sa nobya. Pagkalipas kasi ng maraming taon, ngayon lang siya ulit nagkaroon ng pagkakataong magmahal muli at maging masaya. At dahil yun kay Cara. Sir, kung wala na po kayong iutos sa akin, prepare na po ako para umuwi. Dinig niyang saad ni Maruela. Wala, thank you. Ninitian siya tsaka ito tumango bago lumabas ng kanyang office. Wala rin pala sa kabilang linya ang nobya, kaya ibinulsa niya na ang cellphone tsaka tinuwa ang elevator. Pagdating niya sa bahay, nakita niya nang nakaparada ang kotse ni Cara. Napangiti siya. Naunahan pa siya ng dalaga. Si Cara ay mag-isang itinataguyod ang kumpanya ng yumao nitong ama. May kapatid dito, may pamilya na. At ang ina ay nasa ibang bansa naman. Halos pareho silang nag-iisa na sa buhay. Dati din itong nagkaroon ng kasintahan, pero nagbago na may nakitang iba. Nakilala ni Ali si Cara na kasintahan naman ni Henry. Ito rin ang gumawa ng way para magkakilala silang dalawa. Dumaan sa maraming proseso dahil hindi pa handa si Cara magmahal muli. Tulad niya, patuloy pa rin nag-move on. Pero sa huli, nagkapalagayan sila ng loob. Pagdating sa bahay, sumalubong sa kanya ang mabangong niluluto ni Cara sa kusina. Nauna na pala itong dumating. Hi babe! Nakaniti ang nobya nung salubungin siya ng halik sa labi. Nakasuot pa ito ng apron. Ba't nagluto ka pa? Sa labas na lang sana tayo mag-dinner. Matapos subarin ang coat, ay pakbay niyang iginiya sa kitchen ng babae. Gusto kong ipagluto ka para palagi mo ko maalala kapag nagkahiwalay na tayo. Alam niyang nagbibiro lang si Cara dahil nakatawa pa ito, pero biglang sumama ang timpla niya. Nawala ang kanya mga ngiti sa labi na tumingin sa babae. Alam nito malalim siyang magmahal at hirap siyang mag-move on. Kapag nawala pa sa kanya si Cara, hindi niya na alam kung kakayanin pa ba niya. Binitiwan na ito at biglang tumalikod. Kahit biro, hindi niya nais marinig yun. Babe, wait, I'm sorry. Minasabi ba ako masama?
Habol sa kanya ni Kara at pinigilan siya nito sa braso. Nahinto siya sa paglalakad at tumarap sa babae. Nang magtama ang mga mata nila, ay naumi dito. Natitigilang tinitigan siya. Babe, nagbibiro lang naman ako. Mahal na mahal kita. Yakap siya nito para gumana ang pakiramdam niya na biglang bumigat kanina. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya para gumaan lang ang kanyang pakiramdam. Tahimik siyang iniupo ulit dito sa harapan ng mesa nang bumalik sila sa komedor. Sorry na, hindi ko na ulitin, okay? Malungkot itong umupo sa kanyang harapan pero nanatili ang palad sa kanya. Sa halip na tumugon, kinabig na si Kara at ikinulong sa kanyang mga bisig. Marami siyang gustong sabihin pero hindi niya mailabas sa kanyang mga labi. Na mawala si Jenny sa kanya. Hindi niya rin kinusto pero kahit kailan, hindi siya nagkulang na ipadama ang pagmamahal niya sa babae. Ganon din kay Kara ngayon. Sa loob ng 1 taon nilang relasyon, lahat ng uri ng pagmamahal na ipinadama niya kay Jenny noon ay naipadama niya na kay Kara. Kaya dobling sakit kung mawawala pa ito sa kanya. Matapos nilang pagsaluhan ng masarap nitong niluto, nagaya ito mag-movie marathon. Nasa sofa sila pareho. Kapag weekend, ito ang banding nila magkasintahan sa halik na lumabas. Ang manood ng action movie. Kalaunan, naramdaman niyang sumandal sa kanya ang kasintahan. Tila ba inaantok ito? Hindi pa man nakangalahati ang pinapanood nila. Tulog na si Kara. Nakasiksik ito sa katawan niya. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV. Tsaka pabuhat itong dinala sa kanyang silid. Sanay ito matulog sa suit niya. Dahil alam ng babae na hindi ito gagalawin. Malinis na itong iyaharap sa altar kapag handa na silang pareho magpakasal. Samantala si Jenny at ang anak nitong si Elio, pauwi na sa bahay ngayon. Kasama niya ang anak sa tuwing maglalabada kada Sabado kina Mrs. Orpes. Total naman wala itong pasok. 8 taon na ang kanyang anak, nag-aaral na ng elementarya. On-call ang paglalabada ni Jenny sa amo. Minsan ay ordinaryo araw, minsan naman ay weekend. Kapag ordinaryong araw, nasa school ang anak niya habang siya naghahanap buhay. Hindi na siya umaasa sa asawa dahil matagal na itong walang pakailam sa kanilang mag-ina. Hindi niya kaalam kung bakit. Matapos siyang sumbatan ng unigari at saktan dahil ang sagulay na nakahain sa ibabaw ng mesa, kinailangan niya ng magbanat ng buto para hindi na siya umaasa sa perang iabot nito sa kanya. Kahit pinigilan siya nitong wag umalis noon na hindi naman ito nagbago. Mainit ang ulo sa tuwing malalasing. Ilang taon na siya nagtitiis, basta wag lang nitong sasaktan ng kanyang anak dahil hindi nga ito mapapatawad. Nabawasan lang ang init ng ulo nito nang kumita na siya ng pera at kahit papaano nakakatulong na sa mga gastusin sa loob ng bahay. Hindi nga naman kasi maganda kung iaasan niya lahat ng pangangailangan kay Gary, lalo at nag-aaral si Elio. Mama, ba't ganun po si Papa? Palagi na lang mainit ang ulo sa ating dalawa, lalo na po sa akin. Hindi niya po ba tayo mahal? Hindi niya inaasahang itatanong sa kanya yun ang anak niya. Totoo naman kasi ang sinabi ni Elio. Marahil ay matagal na nito yung napapansin sa ama na hindi nasabi sa kanya. Naawa siyang hinaplos ito sa buhok. Anak, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa ama mo kahit ano pang klaseng tao siya. Mananatiling siya pa rin ng papa mo. Ang mahalaga, mahal na mahal ka ni mama. Tumingin ito sa kanya. Nababasa niya ang sama ng loob sa mga mata ng bata. Hindi ko siya ama. Marami nagsasabing magkaiba kami ng muka. Mabigat ang tono ni Elio at nauunawaan niya yun dahil mainit ang dugo ni Gary sa bata. Hindi lang naman kay Elio, kundi pati sa kanya. Ngunit ipinagtanggol niya pa rin si Gary. Ipinaunawa na minsan kapag may problema ang isang tao, talagang mainit ang ulo. Bakit mama? Wala naman po tayong masamang ginagawa sa kanya. Asik ni Elio. Habang lumalaki kasi ito, mas nagiging aware ang kanyang anak sa nangyayari. Hindi niya natuloy alam kung papaano ipagtatanggol ang asawa sa anak niya. Matagal nang nararamdaman ng bata ang pagiging walang kwenta naman ni Gary. Unang-una, siya na ang naghahanap buhay sa kanila. Siya pa itong gumagawa sa lahat pagdating sa bahay. Wala namang kaso yun kung maayos makitungo si Gary. Pero kabaliktaran. Pagdating nila ni Elio sa bahay, nadatnan nilang mag-ina si Gary na may kainuman sa loob. 2 lalaki at may isang babae. Bata at mistisa. At talos luwa ang lahat ng itinatago sa katawan.
Katabi ito ng asawa niya sa upuan at nakapaloob sa dalawang hita ni Gary ang isa nitong kamay. Magandang hapon po, Mrs. Nakiki-birthday lang po kay Brad Gary. Bati sa kanya ng isa nitong kainuman, ang babae bahagya siyang pinasadahan ng tingin na tumirap. Nakasuot siya ng padang luma na lagpas tuhod at maluwag na damit. Kung titingnan ang itsura niya sa salamin, malayo-malayo sa batang kasama ni Gary. Kung babae man ito ng asawa niya. Anak, pumasok ka na muna sa kwarto at magbihis ng damit. Dadaling ko lang ito sa kusina. Baling niya sa anak na nakatanga sa mga kainuman ng asawa. Mabilis itong tumalima, pero pinigilan ni Gary. Elio, sandali lang. Bili mo nga muna kami ng alak. Itinaas nito ang kamay at tiniharam sa daraanan ng bata. Kayo na lang po, gagawa po ako ng assignment. Nakasimangot na sagot dito, bagay na ikinainis ni Gary. Pahablot nito hinila ang bata, kaya napatakbo siya. Gary, huwag mong sasaktan naman ako. Takot na takot si Jenny, lalo at nakainumong lalaki. Hindi niya matatanggap na saktan nito si Elio. Sapat na sa kanyang pakitaan sila ng masamang ugali nito. Iyakap niya ang anak at inilayo kay Gary. Alam mo kaya lumalaki matigas ang ulo ng anak mo dahil konsentidor kang ina. Nagalit si Gary at tinaklit siya sa braso. Huwag mong sasaktan ng mama ko. Sigaw na Elio at matapang na pumagitna sa kanilang dalawa. Puotam na karehistro sa mga mata nito ngayon. Ang bisita naman ni Gary, tila nanonood lang ng palabas sa TV. Hindi ko naman sinaktan ng mama mo. Tsaka wala akong intensyong saktan kayo kung susundin ko lamang gusto ko. Nakangisi pang lalaki nang siya'y binalingan. Magluto ka ng pulutan, Leia, at ikaw naman, Elio, bumili ka ng halak. Utos sa kanilang mag-ina. Anak, sundin mo na lang ng papa mo para wala nang problema, okay? Mangiyak-ngiyak niyang pakiusap sa bata. Nakikinig ito sa kanya. Binigyan niya kagad ng pera ang anak, tsaka wala itong reklamo na napilitang tumalikod. Siya naman ay nagtungo sa kusina. Nagtatawanan pang naiwan sa sala ang mga kasama ni Gary. Bilib ako sa misis mo, Gary. Maganda na, mabait pa. Dinig niyang sabi ng isang lalaki. Sus, saan banda yung kinaganda nun ay ang losyang? Hindi marunong magayos ng sarili. Kaya pala nagagawang mababae ni Gary. Wika ng babaeng kasama ng tatlo. Huling nagtawanan ng mga ito. Bagaman na insulto sa sinabi ng babae, hindi na siya kumibo pa. Ang hindi niya makalimutan ay ang sinabi nitong nambababae ang kanyang asawa at hindi ngayon matanggap. Matapos magluto ng hapunan, kumain na silang mag-ina at tinayaang mag-inuman sa sala ang mga ito. Sa pagod na rin na hindi na malayang nakatulog si Jenny. Pasado 2:00 ng magising at tahimik na sa labas. Maaaring tapos na ang nagiinuman. Bumangon siya upang silipin sa labas. Pero gano'n na lang ang panggigilalas niya nang makita si Gary na nakapatong sa babaeng kasama ng mga ito kanina. At may ginagawang milagro. Mabilis siyang umalis sa pintuan at isinarang muli yun. Hinding-hindi niya mapapatawad ang asawa sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Bukas, hindi na siya nito makikita pa sa bahay na iyon. Aalis sila ng anak niya. Piniis niya ang hindi maganda nitong trato. Pero ang lokohin siya sa sarili nilang pamamahay. Umiiyak siyang bumalik sa higaan upang matulog. Subalit hindi siya dalawin ng antok. Ilam sa luha ang mga mata na naging paki. Kaya niyang buhayin mag-isang anak niya. Hindi niya ito kailangan. Kinabukasan, tulog pa si Gary nang umalis sa mag-inang Elio at Jenny. Sa sofa nakatulog si Gary at katabi pa nito ang babaeng ipinalik sa kanya. Sa loob ng mahigit 9 na taon, tiniis niya ang hindi magandang trato sa kanya ni Gary. Pero yung pambababae nito, hindi niya matatanggap. Layasan na kayo pupunta ni Elio, kaya aga-aga. Punasa kanila ni Aling Suling, ang may-ari ng tinitirhan nilang apartment. Papasok ko sa trabaho. Tipin niyang tugon, bumaba ang tingin nito sa kanyang dalang bagahe. Bakit may dala ka pang malaking bag? Daig mo pang naglayas. Nagaway na naman ba kay ni Gary? Muli nitong ibinalik sa mukha niya ang paningin at marahil napansin ang bahagyang pamumuktok ng kanyang mga mata. Hindi niya kasi maiwasang pumatak ang mga luha nang makitang eksena ni Gary at ng babaeng yon. Harap-harapan siyang pinagtaksilan. Hindi po, sige ho, tutuloy na kami. Ang sabi niya, bago nagtuloy palabas ng iskimita kasabay ng anak niya. Hindi sila pwede magtagal at baka magising si Gary.
Tsak, pipigilan na naman siya nito at hindi siya papayagang umalis. Nag-uusap na ba kayo? Leia, sandali lang. Hinabol pa sila ng sigaw ni Aling Suling pero tila naging bingi siya. Napapatingin pa sa kanya ang anak at batig niyang itumain, nagtataka sa ura-urada nilang pag-alis. Mama, bakit na ba tayo may dalang malaking bag tapos nagmamadali po tayong umalis? Hindi pa nga po tayo kumakain, san po tayo pupunta? Di ba wala ka naman pula ba ngayon kay Mrs. Orpes? Hanggang sa hindi na nakatiis si Elio at nagusisa. Pero sa halip na sagutin, mas pinili niyang bilisan ang paglalakad nila patungo sa paradahan ng tricycle. Anak, alis na tayo. Iiwan na natin ang papa mo. Di ba yun naman ang gusto mo? Nasa tricycle na sila nang sabihin niya iyon. Talaga po? Namilog ang mga bata nito sa tuwa sa halip na malungkot. Hindi man ito sinasaktan ni Gary pisikal, pero palagi nasisigawan at pinag-iinitan. Madalas kapag wala siya, inaalila din ito ng ama. Ang rason ni Gary, dapat daw maaga ito matuto magtrabaho sa loob ng bahay kahit sa murang edad pa ng kanyang anak. Tumangutang siya. Isan po tayo pupunta, mama? Sa huli ay nag-alala ito. Sa malayo, kung saan hindi nga tayo masusundan. Tiyak na hanapin niya tayo kapag nalaman niya wala na tayo sa bahay. Pilit niyang itinago ang gusto ng pumatak na mga luha. Ayaw niyang makita ng anak na pinanghihinaan siya ng loob. Gusto na ito maging matapang na harapin yung susunod pang habon ng buhay nilang mag-ina. 2 oras ang naging biyahe nila sakay ng bus. Bagaman kinakabahan dahil hindi niya alam kung saan pupunta, kailangan niyang lakasan ang loob niya. Ito yung unang pagkakataon na makikipagsapalaran siya sa kabila ng walang maalala sa kung sino siya. Mabuting at bawat sahod niya kay Mrs. Orpes, nagtatabi siya ng pera palihim sa asawa. Kaya ngayon ay may plano siya mangupahan ng kanilang matitirahan ni Elio kung saan man sila mapadpad at dito maghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho papasukin niya para sa kanilang mag-ina. 4,000 ang kwarto kasama ang ilaw. Electric fan lang ang pwedeng gamitin. Kapag nagdagdag ng appliances, magdadagdag ng 300. Saad ng babae na kausap ni Jenny na may-ari ng napagtanong ang apartment kung saan sila bumaba ng bus ni Elio. Sapat na nga ba ang layong yun para hindi sila mahanap ni Gary at masundan? Hindi niya alam, hindi siya sigurado, basta mag-iingat sila. Kukunin ko po. Tugon ni Jenny. Pinagsalit-salitan sila nito ng tingin ni Elio. Kailan ba dalawa? Opo, si Elio po anak ko. Ako naman po si Leia. Pagpapakilala niya rito. Eto naman ang umiti sa kanila ni Elio. Mukha namang mabait ang ginam na nagpakilala sa kanyang aling Vanji. Katunayan ay pinahiram ba sila ng electric fan at walis, maging basahan para makapaglinis siya ng kwarto. Maliit lamang ang silid, sakto sa kanilang mag-ina. Katabi ng lababo ang banyo. Sa gilid ay may papag at may nakadikit na kabinet sa pader. Bukod doon ay wala nang ibang gamit. Katuwang niya sa paglilinis sa maasahan na anak. Niligan nila ng kortina ang pagitan ng kusina at pinakasilid para naman hindi masyadong kita ang kanilang higaan. Mama, hindi na po ba ako mag-aaral? Habang isinasalansan niya ang mga damit nila sa isang kabinet, ay tanong ni Elio sa kanya. Tapos na silang maglinis at gabi na rin yun. Sa labas na lang sila kumain ng hapunan dahil wala pa siyang nabibiling lutuan. Tinignan niya ang anak niya. Nakahiga ito sa papag na sinapinan niya lang ng kumot. Halatang ginaantok na at alam niyang pagod na rin. Mag-aaral syempre, pero lilipat ka na ng school. Dito na ikaw mag-aaral. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ng anak. Pero wala po tayong pera. Malungkot nitong side. Naku, wala ka bang tiwala kay mama? Bukas maghahanap ako ng trabaho at kapag may pera na tayo, babalik ka ulit sa pag-aaral. Nga lang, hinto ka mo na ngayong taon na to. Okay lang ba yun, anak? Umiti ang gwapo niyang anak, bagay na nagpagaan sa kanyang loob. Kahit anong pagsubok, para kahit anong hirap ang pagdaanan niya, basta kasama ito lahat ay kakayanin niya. Iisa lang ang gusto niyang mangyari ngayon, makalayo siya sa kanyang asawa at bumalik ang kanyang memorya. Tumabi siya sa anak matapos ang ginagawa na masigurong sarado na ang pinto. Hinalikan niya ito at matagal na tinitigan. Sa matagal na pagkakatitig sa anak, ay may kislap na gumuhit sa kanyang gunita. Nakita niyang lumuhod sa harapan niya ang anak at nagsalita. Will you marry me, Jenny? Yes. Yes. Nagtatatalon pa siya sa tuwa.
Dama niya ang matinding kirot sa kanyang ulo na parang binibiyak. Dagli siyang napahawak sa sintido at maring napapikit. Ipinilig niya ang kanyang ulo, dahilan para maglaho sa kanyang harapan ng isang bulto ng tao na nakaluhod. Nang gidilat ang mga mata, napabalikwas si Jenny ng bangon. Maliwanag na, tirik na ang araw. Panaginip lang pala. Sa araw na iyon, natanggap si Jenny bilang serbidor sa isang kantin ni Aling Mercy na nasa tapat lang din ng tinitirang apartment kung saan sila kumain ni Elio kahapon. Nabasa niya lang ang wanted serbidor, kaya nag-apply siya sa araw na iyon at saktong natanggap naman siya. 3 silang serbidor sa kantin na iyon, si Beth at Nina na kapwa mababait. Bukod sa pag-serve ng order sa customer, ay kanya-kanyang toka sa hugasin. Hindi naman gaano kalaki ang kantin, subalit marami kumakain dahil nasa gilid ng highway. Marami kumakain taxi driver at tricycle driver. Maging ang mga trabahador sa katapat na bagong ipinapagawang gusali. Miss, isang kaldereta nga. Samahan mo na ng 2 kanin at relyenong bangus. Habang abala si Jenny na nagpupunas ng mesa,